This portion is brought to you by Tatak Excellence. Talagang magaling! There are high altitude and rocky terrain in some parts of the Philippines. Rice terraces are built to utilize and maximize these places. Alamin natin kung paano nga ba ginagawa ang rice terraces. Dapat na mabusisi mula pa lamang sa pagpili ng location ng inyong rice terraces. First is the topographic survey. This is when you check for a viable location based on the features of the land as well as its elevation. When you survey an area, there are 3 things you should look for: the fertility of the soil, the availability of rocks, and the availability of water. Una sa lahat, kailangan malusog ang lupa dahil ito ang pagtatamnan ng mga rice seedlings. Loam is the most suitable soil type because it can hold water well. Pangalawa, mahalaga na mayroong availability of rocks dahil ito ang gagamiting foundation at wall ng rice terraces. At pangatlo, ang availability of water. Tubig na mula sa higher grounds ang magsisilbing irigasyon kapag ito ay tinaniman na. After all this, start measuring the area of your location. Use a wooden stick as a marker. Ang mahalaga ay visible ito para madaling makita kung gaano kalawak ang rice terraces na gagawin. Pagkatapos, linisin ang area at tanggalin ang mga ligaw na halaman at punong kahoy. Itabi ang mga batong makukuha sa paghuhukay dahil ito ang gagamitin sa pagbuo ng foundation. Mamaya, ito rin ang gagamitin sa pagbuo ng rock walls ng rice terraces. Pagkatapos, handa ka nang gawin ang foundation canal. The foundation canal is the base of the rice terraces. Kung hindi matibay ang pundasyon, ay maaring gumuho ang mga batong bubuo rito. Kaya dapat sa foundation pa lang, tsak ng matibay. Using shovels and digging bars, dig at least 50 to 60 centimeters deep. Itabing muli ang mga makukuhang bato. Pagkatapos, ilatag na ang mga bato bilang foundation. Unang ilagay ang malalaking bato to make it sturdier against the softening of the soil. Pagkatapos, fill in the gaps with medium-sized and smaller rocks. Building your rice terraces begin with these few steps. Kaya pagbutihin at pagtibayin para maganda ang pundasyon sa susunod pang mga hakbang. This portion was brought to you by Tatak Excellence. Talagang magaling! Maiiwasan ang ganitong sakit. Gumamit ng Amtil 500, ang antibiotic na ipinapainom sa manok bago i-breed, ilaban o kung may sakit. Napaka-dramatic at spectacular ng effect. Akala mo pelikula. Amtil 500 pala! Sa isang tableta kada araw, sa loob ng 3 hanggang 5 araw, siya kang pagaling ng inyong manok. Iwasan ang paglala ng sakit at impeksyon. Dapat laging handa. Dapat laging may Amtil 500. Pagbigay mo ngayon, the following day, makita mo may lunas na. Pag sinundan mo pa for another day, wala na yung sipon. Wala na rin yung halak. Alam mo, pag ginamit mo yan, napakabisa, spectacular yung effect, napaka-dramatic. Akala mo, pelikula. Amtil 500 pala. Pagdating sa sipon, pisik at halak ng inyong mga sisiw, magpainom ng 2 sachet ng Ambroxetil sa 1 galon ng tubig sa loob ng 5 araw. Ang Ambroxetil ay pinaghalong amoxicillin, promexin at tylosin na magsisilbing proteksyon at gamot sa sakit. Dahil ito'y nakahalo sa tubig, sigurado kang matatanggap ng alaga ang antibiotic. Naku! Yung alaga ko naman ang may sakit. Huwag kang mag-alala. Sisiw yan.
sa Ambroxetil. Lahat ng manok ko is excellence protected. Nung lumabas yung Ambroxetil, sinubukan ko sa sisiw ko. It's a major component sa aming chick rearing. Napakabisa na gamitin mo against pisik or halak, sipon. Tandaan, pagdating sa sipon, pisik at halak ng inyong mga sisiw, sisiw yan sa Ambroxetil!